Magandang gabi po sa aming mga kapatid sa Pilipinas at magandang tanghali naman po dito sa aming mga kapatid sa UK. Gusto ko po kayong inyayahan para tayo ay maghahayag ng mga salita ng Panginoon. Ngayon po ay tayo Bible sharing. So, ay naanyahan ko po si Sister Shirley para sa ating opening prayer. Tayo po'y manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit sa iyo, Panginoon, na may kababaang loob, Panginoon. Pinupuri ka po namin, Panginoon. Ikaw ang Diyos na buhay, Diyos na dakila. Wala po kayong katulad, Panginoon. Panginoon, kami po'y lumalapit at nagpapasalamat kami, Panginoon, sa iyong pagmamahal, sa iyong biyaya, at sa iyong awa, Panginoon. Panginoon, itinataas ko po ang gawain ito, ang Church of God in Christ Jesus. Humihingi po kami, Panginoon, ng kapatawaran, Panginoon, sa aming mga pagkakamali, sa aming mga pagkukulang, Panginoon. Kaya, Panginoon, humihingi po kami, Panginoon, na hugasan mo po kami, Panginoon, ng iyong kabanal-banalang dugo, upang kami, Panginoon, ay karapat-dapat na tumanggap ng iyong mga salita at ng kami, Panginoon, ay iyong pagpalain, Panginoon. Panginoon, marami pong salamat, Panginoon. Panginoon, ang mga naririto, Panginoon, ay gamitin mo po, Panginoon. Kung ano man po, Panginoon, ang kanilang ihahayag at kung ano man po, Panginoon, ang kanilang mga natututuhan sa iyong mga salita, Panginoon, ay bigyan mo po sila, Panginoon, ng marami pang kaalaman upang sila ay magkaroon po, Panginoon, ng buhay na katulad ninyo, Panginoon. Panginoon, gamitin mo po kaming lahat, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, ang aming kapatid na si Brother Albert, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa kapatid namin ito, Panginoon, na nagpapatuloy na nagkakaroon ng ng mahiwagang katalinuhan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, inihiling po namin na ingatan mo po siya at gabayan sa kanyang buhay, Panginoon. Panginoon, marami pong salamat, Panginoon. Kung ano man po, Panginoon, ang aming mga pangangailangan sa buhay, Panginoon, ay kayo po ang nakakaalam. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, ay we surrender everything to you, Lord God. Kaya, Panginoon, marami pong salamat sa magandang pagkakataong ito na kami, Panginoon, ay nananalig ng lubusan sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, basbasan mo po kami, Panginoon, ng iyong mapagpalang kamay, Panginoon. Ingatan mo po kami, Panginoon, at pagkalooban po, Panginoon, ng mahabang buhay. In Jesus' mighty name I pray. Amen.
The way of the righteous and the wicked. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of the sinners, nor sits in the seats of the scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water, that yields in fruits in its season, that his leaf does not wither. In all that he does, he prospers. The wicked are not so, but all like chaff that the wind drives away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Brothers and sisters, that's the word of the Lord. Ngayon, ngayon po magsimula tayo ng ating Bible sharing. Sisimulan po ni Sister Marley. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang gabi dito sa aming Pilipinas. Ang akin pong isi-share ay mula kay San Marcos 2 verse 13 to 17. Muling pumunta si Jesus sa baybayin ng lawa ng Galilea. Sinundan siya roon ng napakaraming tao at sila'y kanyang tinuruan. Habang naglalakad si Jesus, ay nakita niyang nakaupo sa tanggapan ng buwis si Levi na anak ni Alfeo. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumayo naman si Levi at sumunod nga sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay kumakain sa bahay ni Levi, kasalo nilang kumakain ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanang sumunod sa kanya. Nang makita ito ng ilang tagapagturo ng kautusan sa kabilang pangkat ng mga Pariseyo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit siya kumakain kasama ang mga naniningil ng buwis at mga makasalanan? Narinig ito ni Jesus, kaya't siya ang sumagot, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. Minsan, may nabasa akong article na ang sabi, God has allowed us to be molested by temptation so that we may have compassion for others. Mabuti na lamang at tayo ay may kahinaan. May kahinaan din. Madali nating mauunawaan ang kahinaan ng ating kapwa. Kay dakila ni Jesus, wala siyang kasalanan, ngunit inunawa niya at minahal ang mga masasama at makasalanan. Sa aking nabasa, nakisalo siya sa mga publikano at mga makasalanan. Hindi niya alintana ang kanilang kahinaang makatao. Maraming tao ang mapanghusga. Minamaliit ang kapwang nagkakamali. Sinisisi ang mga naliligaw ng landas. Nakakalimutang sila man ay may pagkukulang din. Tama ang kasabihan, huwag mong gagamitin ang hintuturo upang sumbatan ang kapwa. 3 daliri mo ang nakaturo sa iyo. Baka nga mas masahol ka pa sa kapwang iyong inuusig. Kailangan ang pangunawa sa kapwang nagkakamali. Sino nga ba tayo sa harap ng kabanal-banalang Diyos? Sa Kanya lamang tayo umaasa ng habag. Bakit hindi tayo mahabag sa kapwang tulad natin ay mahina rin? Napapansin ko
pag pag ang isang pag ang pag ang isang tao ay mas mababa sa iyo, parang ang tingin parang ang nangyayari, lalo na kung wala naman siyang kakayahan sa buhay na 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 mahirap, na nagkakamali, parang kayang-kayanan mo lang. Kasi ang tingin mo sa sarili ay mataas. At yung iyong at yung iyong at ang iyong pinag ikino-compare sa iyo ay mababa sa iyo. Kaya wag tayong mapanghusga dahil hindi naman sa lahat ng oras baka yung taong yun someday mahigitan ka pa. Kaya mahalin natin ang ating kapwa, lalo-lalo na yung mga naliligaw ng landas, wag natin silang sumbatan, wag natin silang sisihin dahil siguro naman hindi nila ninanais na magkaganon sila dahil siguro sa tindi ng mga yung lalo na yung mga naliligaw na landas, siguro sa tindi ng pangangailangan, kaya gumagawa sila ng hindi masama. Intindihin lang natin sila, unawain, at siguro naman sa ating pag-iintindi sa kanila at lalo na kapag yung atin silang na kakausap o kaya na-advisean, siguro nag-iintay lang sila na magkaroon sila magkakaroon ng concern sa kanila. Kaya huwag tayong masyadong mapanghusga. Unawain natin sila dahil siguro naman magbabago sila dahil hindi naman sa lahat ng panahon ay ganun sila. May mabuti pa rin silang kalooban. Iyon lamang po. Amen. Thank you po, Sister Merly. Can we call Sister Arlene po? Ang ibabahagi ko po ngayon ay mula sa Ecclesiastes 3:11 po. To everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. Kasi sa panahon po natin ngayon, we are all living in an impatient generation na po. Lagi tayong nagmamadali, lagi tayong on rush. So, we should always keep in mind that there is no reason to rush. Kasi, sometimes po our hearts and our minds are occupied with worldly things. We compare ourselves with others and iniisip po natin lagi, bakit siya parang nandoon na ako, nandito pa rin, I am already left behind. Pero we should always think na the response of God is for those not in rush. Kasi minsan iniisip natin na kapag humihingi tayo kay Lord, iniisip natin na nire-reject niya tayo. Kasi we are always in rush. Yung nagmamadali po tayo palagi sa mga hinihingi natin sa Kanya, yung gusto natin kapag humingi tayo kay Lord, nakukuha natin kaagad. But we should always put in mind na the response of our Lord is for those not in rush. No guard, no guide, no protection, no direction. Kapag minamadali po natin yung mga bagay-bagay, kapag hindi po natin sinusunod yung ways ni Lord, nawawalan po tayo ng guide, nawawalan tayo ng protection, nawawala tayo sa direksyon kasi umaalis tayo sa ways ni Lord. So, yung kaaway po, yung kaaway can easily strike. He can easily hit us with temptation, with distraction. Yan, dun po pumapasok yung mga temptation na
na dumarating sa atin, yung mga distraction. Kasi lagi tayong on a rush, lagi nating iniisip na parang ang tagal nung yung hinihingi ko, ang tagal ng response ni Lord, parang ganun. Hindi ako pinapakinggan ni Lord. Kaya doon po pumapasok yung distraction. Kaya dapat lagi nating isaisip na sa buhay, we should not always rush kasi there is a season for everything. And as a Christian, we have to patiently wait. Minsan nami-misinterpret natin yung silence ni Lord as rejection. Minsan iniisip natin na nire-reject ako ni Lord kasi napakatahimik niya, wala siyang response, walang sagot sa lahat ng mga prayers ko sa tagal ng panahon. But God is not rejecting us. He is teaching us to patiently wait. God is always one step ahead. So we should not give up kasi there's only one person who can stop you to reach your destiny, and that is you. Kasi once na nag-give up po tayo sa prayers natin, kasi parang sasabihin natin, because we are always in a rush, parang isipin natin na it's not for me kasi God is so silent, God is not answering my prayers, God is rejecting me, so it's better for me to give up, parang ganon. So we should not think that way kasi sa prayers natin, prepare ni Lord yung the best para sa atin. So we should not give up kasi the Lord is always one step ahead of us. His thoughts are higher than our thoughts, and His plan are better than our plans. Kaya we should not give up kasi the only person who can stop us to reach our destiny or our dreams is us. Tayo lang din po yung tanging makakalaban natin na makakapagpigil sa pinapangarap natin. So we should not give up, and we will reach the end of the road in God's time and glory. We should always bear in mind na sa dulo nung tinatahak nating landas, kasama lagi natin si Lord sa pagtahak sa lahat ng landas na tatahakin natin. We should always give all the glory and the honor to the Lord. Yun lamang po. Thank you, Sister Eileen. Ngayon naman po tawagin natin si Isaiah. Good evening po sa ating lahat. Ang share ko po kayo is about po sa salvation. Sinabi po sa Romans 6:23 is, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord." Sinabi po dito na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero ang regalo sa atin ng Panginoon ay buhay na walang hanggan. Sa John 3:16 po is, "For God so loved the world, but He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." Binigay po ng Panginoon ang kanyang kaisa-isang anak upang pagbayaran ang ating mga kasalanan. Si Jesucristo po ay namatay, nilibing at muling nabuhay. John 1:12, "But as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God, even to them that believe on His name." Sabi niya po dito, "But as many as receive Him,
to them gave He power to become the sons of God. Sa mga tumanggap po sa Panginoong Hesukristo ay binigyan po ng kapangyarihan na maging anak ng Panginoon. Sabi po sa Revelation 20, wait. Revelation 20:14-15. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Ito po yung sa Judgment Day. Ang hindi po makita ang pangalan sa Book of Life is mapupunta po sa impyerno. Yun po yung lake of fire. Yun din po yung second death. Kaya po ang kailangan lang po nating gawin upang maligtas po tayo at mapunta po tayo sa langit ay tanggapin po natin ng buong puso ang Panginoong Hesukristo. Maniwala po sa Kanya na tayo po ay na siya po ay naipako sa krus, namatay at inilibig, namatay. Pagkatapos ng 3 araw ay muling nabuhay. Yun lang po. Thank you. At now naman po ay si Sister Shirley. Nakamute po kayo. Ang akin pong ibabahagi ay galing sa 2 Peter chapter 1 verses 10 to 13. Mga kapatid, yamang ako'y kayo'y tinawag at hinirang ng Diyos, magpakatatag kayo sa kalagayang ito upang huwag kayong manlupaypay. Sa ganitong paraan, kayo'y maluwag na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Bagamat alam ninyo ang katotohanan, inyong tinanggap at matatag na kayo rito, gayon may lagi kayo ring magpaalalahanan tungkol dito. Minabuti kong sariwain ito na sa inyong isipan samantalang ako'y nabubuhay pa. Sa akin pong ibabahagi sa talatang ito, totoo po ako ay tinawag na ng Panginoon. At ako po ay nagpapasalamat sa Kanya dahil nalaman ko ang buong katotohanan at ang aking kalagayan sa ngayon ay talaga pong I was so blessed dahil upang ang Kanyang pagtawag sa akin ay patuloy kong ginagampanan upang sa huling sandali ng aking buhay ay ako'y nasa harapan niya ako upang ako'y mabuhay na kasama si Kristo. Akin pong pinagtitibayan na hindi ako magkaroon ng mga sagabal sa buhay upang ako'y hindi manglupaypay sa aking kinaroroonan ngayon, lalo na sa ating pananampalataya. Tayo po ay laging pinaalalahanan ng ating Panginoon upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, upang tayo ay magkaroon ng ang ating buhay ay nakasalalay sa ating Panginoon. Bagamat alam natin ang katotohanan, ay patuloy tayong pinalalahanan ng ating Panginoon na tayo magkaroon ng katatagan at magkaroon ng magandang paniniwala upang kung ano ang ating kahihinatnan sa bandang huli
Tayo po'y laging sinasariwa, tayo po'y laging binibigyan ng mga panukala o hint sa ating buhay kung paano natin maiiwasan ang masasamang bagay sa ating buhay. Oo nga, tumatanggap tayo ng mga persecution. Ang aking sa aking puso ay tinatanggap ko na lang at aking pong binibigyan ng maluwag sa aking puso na ito'y pagkakalooban ko sila ng hindi sama ang mabuting kalooban at mabuti namang malaman nila kung ano ang magiging ang kanilang damdamin para sa aking mga ginagawa. Tulad na lang sa mga pamilya mo, sa aking anak, madalas kasi nga ang kanilang buhay ay hindi katulad natin na nagkaroon ng katatagan sa ating pananampalataya. Iba ang kanilang panukala sa kanilang buhay. They are living in the world without knowing that the God is the one who created them. Wala silang kaalam-alam kung ano ang nararapat gawin at kung ano dapat sundin. At ang kanilang buhay ay naroon sa modern generation at ng kanilang mga nalalaman ay walang batay sa takbo ng buhay na ang Diyos ang kanilang kasama. Kaya ako'y lagi kong pinalalahanan at alam kong paulit-ulit na ang ating ginagawang ito ay tunay na tinanggap na natin ang Panginoon. Ngunit ating tanggapin ito sa ating buhay na may pag-asa at sariwain lagi ang kanyang mga kautusan upang tayo'y bigyan ng buhay na walang hanggan. Ito po na lang ang aking sasabihin at nawa po ay itong inyong naunawaan. Amen. Maraming salamat po, Sister Shirley. Ano naman po ay maririnig natin si Brother Albert? Magandang gabi dyan sa ating mga kapatid sa Pilipinas at magandang hapon naman dito sa ating mga kapatid sa UK at magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig saan man dako sila naroroon. Dalangin ko po ng kapayapaan at ang pag-ibig ng Diyos kung siya maghari sa bawat isa sa atin. Una sa lahat, ako po'y nahingi ng paumanhin sa Diyos sa lahat ng aking mga nagawang pagkukulang at pagkakamali upang ako'y muling maging marapat na makapaglingkod na may kababaan loob sa kanyang banal na harapan. Ako pinagpapasalamat sa Diyos sa nakikita kong paglago ng inyong pananampalataya sapagkat sa nakikita ko sa inyong mga ibinahagi sa salita ng Diyos ay nasa salamin ko rito ang inyong pagkatuto sa kanyang mga banal na salita. At sabi nga po ni Sister Merly doon sa kanyang binasa sa aklat ng Marcos chapter 2 verses 13 to 17 ay binigyang diin niya rito yung siguro yung pinakahuling bahagi na sinabi ng Panginoon. Ang sabi po rito sa verse 17, Mark chapter 2 verse 17. And when Jesus heard it, he said to them, those who are well have no need of a physician, but those who are sick. I came not to call the righteous, but sinners.
Kaya nga po meron ding mga bahagi sa Biblia na sinabi ng Panginoon, sa aban ninyo mga Pariseyo, mas mauuna pang pumasok ang mga maniningil ng buwis at mga, ibig sabihin, mga prostitute kaysa sa inyo. Bakit? Kasi nga po kumikilala ng kanilang kasalanan yung mga prostitute at mga tax collector, samantalang malaki ang pagkakilala ng mga Pharisees sa kanilang sarili. Now, my dear brothers and sisters, at dumako nga po roon sa sinabi ni sister na minsan tayo nagiging judgmental sa ating kapwa. Nagiging mapaghatol tayo dahil siguro naiisip natin, hindi natin ginagawa yung ginagawa ng ating kapwa. Mali pong paghatol yun, my dear brothers and sisters. Hindi po karapat-dapat at hindi nararapat sa paningin ng Diyos ang paghatol na paghahambing ng ating sarili sa ating kapwa. Sapagkat tayo po, kagaya rin ng ating kapwa, ay nagkakasala rin. Iba-iba nga layo ating mga kahinaan sa ating buhay. Pero meron pong paghatol na sinasabi sa Biblia na hindi nagkakasala ang isang taong humahatol sa kapwa. Babasahin ko po sa inyo sa Biblia na mayroong paghatol na hindi niya ipinagkakasala. Dito po sa aklat ng 1 Corinthians, simulan po natin ang pagbasa sa chapter 5 from verse 1 hanggang siguro verse 4. Ito po ay sulat ni St. Paul sa mga tiga-Korinto. At gusto ko pong liwanagin sa inyo na mayroon po ritong paghatol. Pero hindi ipinagkakasala ni St. Paul. Basahin po natin yung 1 Corinthians chapter 1. Basahin natin. 1 Corinthians chapter 1 from verse 1 to 4. Ayan, ito po. 1 Corinthians chapter 5 from verse 1 to 4. Ayan. Ang sabi po rito ni St. Paul sa kanyang sulat sa mga tiga-Korinto, 1 Corinthians chapter 5 verse 1 and hanggang 4. Sa kasalukuyay nababalita na sa inyo'y may pakikiapid. At ang ganyang pakikiapid ay wala kahit sa mga hentil na isa sa inyo'y nag-aari ng asawa ng kanyang ama. So dito po malinaw na sinasabi, sulat po ito sa iglesia sa Corinto. Nabalitaan ni St. Paul at yung pong balitang yon ay totoo sapagkat galing din doon sa kasama nila sa Corinto, nagbalita na isa sa inyo nag-aari ng asawa ng kanyang ama. So siguro madrasta ito ng isang kapatid doon. Pero nagkakaroon sila ng masamang relasyon sa isa't isa. Ayan. At kayo'y mga mapagpalalo at hindi kayo bagkus ng alumbay upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa ng gawang ito. Yan po sabi ni San Pablo. Dapat alisin pala yung gumagawa ng ganon sa iglesia. Ay sa verse 3, sapagkat ako sa katotohanan, bagamat wala sa harapan ninyo sa katawan, ngunit ako'y nasa harapan ninyo sa espiritu, akin ngang hinatulan na ang gumagawa ng bagay na ito na tulad sa ako'y nahaharap. So may paghatol si St. Paul na ginawa doon sa
kapatiran sa Korinto na gumagawa ng mga mahalay na bagay na ito. Bakit? Bakit siya hindi nagkakasala? Sa kanyang paghatol ay humahatol siya. Ang dahilan po nasa number 4. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, nang nangagkakatipon kayo at ang aking espiritu sa taglay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Dagdagan natin sa verse 5. Upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng kanyang laman, upang ang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoon. Ay sa verse 4 po, bakit hindi nagkasala si St. Paul sa kanyang paghatol? Kasi po itong verse 4 ang sabi rito, sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Yung po kasing kanyang paghatol sa isa sa kapatiran ayon sa pangalan ni Hesus. Ano po ba ang kahulugan ng ayon sa pangalan ni Hesus? Ang ayon po sa pangalan ni Hesus, ayon sa aral, ayon sa utos, ayon sa doktrina ni Hesus. So yung po palang paghatol ni Pablo ay batay sa aral ni Hesus, hindi sa kanyang sarili. Batay sa salita ng Diyos. Ay basahin po natin para kasi pag sinabi po sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, ito po'y tumutukoy sa aral ni Hesus. So iba pong kaso yung hatol na ayon sa aral ni Hesus. Kasi may utos po ang Biblia na ganito eh. Dito po sa aklat ng First Timothy, 2 Timothy po pala. 2 Timothy chapter 3 verse 14 and 15. Ito po kasi ni-apply ni St. Paul, kaya siya humatol. Sulat po ito ni San Pablo doon sa 2 Timothy chapter 3 verse 14. Ang sabi po rito sa verse 14, datapwat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan. Yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutunan. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman na ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ay yung verse 16. Kaya siya humatol. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagsansala, sa ikatututo na nasa katuwiran. So pagka pala yung paghatol ay ayon sa aral at salita ng Diyos, ay hindi nakakaasala ang isang humahatol. Pero kung ikaw ay hahatol sa iyong sariling panghatulaan, ay wala tayong karapatan dahil tayo rin naman nagkakasala. Ay kapag binabasa natin ang salita ng Diyos, sino kaya humahatol? Ang Diyos ang humahatol. Ay ang Diyos naman hindi nagkakasala. Siya ay matuwid. Kaya tama ang kanyang paghatol. Kasi ang paghatol po ni St. Paul ay paghatol ayon sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Pag sinabi pong ayon sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo, ayon sa kanyang aral, ayon sa kanyang turo, ayon sa kanyang pagdisiplina. Kaya tama po yung sabi ni Sister Eileen kanina na kaya nagkakagulo-gulo kung minsan ang buhay natin
ay sumasala tayo sa salita ng Diyos. Parang train, pag sumala sa riles, malaking disgrasya. Yun ang madaling paliwanag doon. Pag tayo'y sumala sa aral at turo ng ating Panginoon, malaking disgrasya. Kaya may hatol ka agad si St. Paul doon sa nagkasala. Hinahatulan ko na ang taong gumagawa ng ganyan. Kasi nadiskaril siya sa turo at sa aral ng Panginoon. Sumala siya sa pagsunod. Now, my dear brothers and sisters, tama rin naman ang sabi ni Sister Merly kanina. Pag tayo'y humahatol na hindi ayon sa salita ng Diyos at sa ating sarili lamang, wala naman tayong karapatang humatol. Dahil sino naman ako para humatol sa pagkakamali ng iba. Pero pag tayo po ay nahaharap sa mga aral at sa turo ng ating Panginoon Jesucristo, tayo na may hinahatulan ng kanyang salita at matuwid ang paghatol ni Kristo sa ating buhay. Bakit? Kasi po siya po naman ang nakakabasa ng nilalaman ng puso ng tao. Wala namang iba eh. Wala pong iba na nakakabasa ng nilalaman ng puso at isip ng tao. Diyos lang. Kaya tama ang paghatol niya kapag siya'y humatol. Ito po sinasabi. Dito po sa aklat ng Jeremiah, nasaan ba yun? Jeremias, chapter 17. Ayan po, verse, sabi po rito, sa verse 9, ang puso ay magdaraya ng higit sa lahat na bagay at totoong masama. Sinong nakaalam? Wala po naman nakakabasa ng puso ng nilalaman ng puso ng isang tao. Pero sa verse 10, akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip, aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kani-kanyang lakad, ayon sa bunga ng kani-kaniyang mga gawain. Tinatarok ng Diyos ang puso ng tao. Siya lang ang nakababasa pala nito. Walang sino man na maaring makabasa ng puso at isip ng tao maliban sa Diyos. Ni si Satanas hindi nababasa ang isip at puso ng tao. So very effective nga po yung panalangin ng sa isip lang at sa puso. Kasi yung ating isipan nababasa ng Diyos. Kaya nga sa panalangin sabi niya doon sa Matthew chapter 6 verse 7, wag daw marami ang ating mga salita sa panalangin. Kasi hindi pa raw lumalabas sa ating bibig. Alam na ng Diyos kung ano ang ating hihilingin. Masyadong advance ang Diyos. Masyadong ibig ko sabihin umisip ka na ng pinaka-advance na teknolohiya sa ating kapanahunan ngayon, mas advance pa rin ang Diyos. Sapagkat hindi pa nga napasok sa isip, hindi pa lumalabas sa bibig ng tao, alam na niya ang ating sasabihin. So pambihirang kaalaman at katalinuhan. Kaya nga sabi nga ni St. Paul, sinong nakaarok sa isipan ng Diyos? Sinong magiging tigapayon niya? Ay ibig sabihin, napakawalang hanggan ang kanyang karunungan. Now, my dear brothers and sisters, pagka po tayo humahatol sa ating kapwa personally, yung tayo lang. Kasi pangkaraniwan po yung mga taong mapaghatol, yun po yung kanyang pinupuna, yung hindi niya kahinaan. Dahil nagiging judgmental talaga roon. Halimbawa, hindi naman ako sugarol. Ay aking napapansin yung pagsusugal ng iba. Dahil hindi yun ang aking kahinaan.
Kaya nga pinipigilan tayo ng Panginoon. Sabi niya, sino ka na hahatol sa iyong kapwa? O sinasabi, sino ka? Nasaan nga ba yun? Dito po yata yun. Dito sa Matthew chapter 7, verse 1 and 2. Huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan. Ito po yung mga taong humahatol ayon sa kanyang sariling kaisipan. Sapagkat sa hatol na iyong iahatol ay hahatulan kayo at sa panukat na iyo isusukat ay susukatin kayo. Bakit mo tinitingnan ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan na nasa iyong sariling mata? O paanong sasabihin mo sa iyong kapatid, pabayaan mong alisin ko ang puwing sa mata mo at narito ang tahilan sa iyong sariling mata? O, yan po kanino sinasabi ng Panginoon? Dito po sa mga taong nasa verse 5. Yung pong mga naunang binasa kong verse para dito sa verse 5, dito sa taong ito. Ikaw na mapagpaimbabaw. Yun po pala sa mga taong mapagpaimbabaw. Alisin mo muna ang tahilan sa iyong sariling mata. At kung magkagayoy makikita mong malinaw ang pag-aalis mo ng puwing sa mata ng iyong kapatid. Yun po pa ng mga sinasabing ito sa verse 1 na huwag kang hahatol upang ikaw ay hindi hatulan. Yun po pala sa mga taong mapagpaimbabaw. Sa mga mapagpaimbabaw na tao pala yun. Parang tayo, pag tayo humatol sa ating kapwa, na para bagang tayo'y napakalinis, samantalang ang iba ay masama. Yun po ay kung tayo humahatol ayon sa pamantayan ng tao, ayon sa ating sarili, yun ang ibig ko sabihin. Hindi tayo pinapayagan ng Diyos na humatol ng ganon. Bakit? Ay kasi kung tayo po'y hahatol ayon sa ating pansariling pagkakilala at kaalaman, nagkakamali po tayo sapagkat tayo rin, kagaya rin ng ating hinahatulan, ay mayroon ding kahinaan na kagaya nila. So ano po ang panghatol na pinaka-the best na ginawa ni St. Paul? Ayon sa aral ni Kristo. Ayon sa turo ni Kristo. Yan po ang panghatol ni St. Paul. At yan pong panghatol na yan, lahat po tayo hahatulan ng salita ng Diyos. Kasi yun po ang panlinis ng Diyos yung kanyang mga salita. Yan po yung pag-aaral natin every Sunday. Hindi lamang po kayo ang nililinis, pati ako. Baka sabihin niyo exempted ako. No. Pagdating po sa salita ng Diyos, ako po ang unang-unang tinatamaan ng salita ng Diyos. At hindi po naman salita ko ang itinuturo ko sa inyo Hindi rin naman ako nag-judge sa inyo na parang salita ko, hindi po. Kasi wala akong karapatang humatol sa aking kapwa. Uulitin ko lang basahin sa inyo. Yung Matthew chapter 7, verses 1 to 4. Hanggang 5. Huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan. Sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulang kayo at sa panukat na inyo isusukat ay susukatin kayo. At bakit mo tinitingnan ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid? Ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan na nasa iyong sariling mata. Yun nga po sinasabi ni Sister Merlin na huwag tayo maging judgmental. O paanong sasabihin mo sa iyong kapatid, pabayaan mong alisin ko ang puwing sa mata mo at narito ang tahilan sa iyong sariling mata. Ay kanino ba sinasabi yan? Sa verse 5. Ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong sariling mata at kung magkagayoy makikita mong malinaw ang pag-aalis mo ng puwing sa mata ng iyong kapwa. Sa mga taong mapagpaimbabaw to, mapagkunwari na akala mo'y malinis,
pero marumi rin pala. Pero si Saint Paul ay humahatol hindi sa ganang kanyang sarili. Ang paghatol ni Saint Paul ay ayon sa turo at aral ng ating Panginoong Hesus na hindi niya ipinagkakasala. Bakit po? Ay kasi si Saint Paul din po nilinis ng salita ng Diyos eh. Nung ma-meet niya ang ating Panginoong Hesukristo sa daan ng Damascus, ayon sa Aklat ng Gawa, chapter 9, nabulag ang kanyang mata at nangusap sa kanya ang Diyos, bakit mo ako pinag-uusig? Ang sabi ni Saint Paul, sino ka? Akong si Jesus, ang iyong pinag-uusig. At namulat ang kanyang mata, pinag-uusig niya yung mga Kristiyano ng kanyang kapanahunan. Pero binago ng Diyos ang kanyang kaisipan at ang kanyang puso. Judgmental siya. Kaya nga humahantong sa pagpatay dahil ang kanyang pananampalataya na mali ay kanyang pinaninindigan. Pero nung baguhin siya ni Jesus, ang galit at puot niya sa mga Kristiyano ay pinalitan ng awa at ng pagmamahal. At simula noon ay naging mabuting sisidlan siya ng salita ng Diyos na ikinaligtas ng maraming tao at maraming iglesia ng kanyang kapanahonan. So my dear brothers and sisters, huwag tayo maging mapaghatol personally sa ating kapwa. Sapagkat kung anong mayroon sila, tayo rin mayroon noon. Pabayaan natin ang salita at aral ni Kristo ang humatol, hindi lamang sa kanila kundi para sa atin. Upang tayo linisin ng mga salita ng Diyos para sa ikagaganda ng ating buhay. Dito po sa Aklat ng Juan chapter 15 verse 3, ito po sinasabi. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Alin daw po ang panlinis? Yung mga sinalita ng ating Panginoon Jesucristo. Ay ano po ba yung mga sinalita ng ating Panginoon Jesucristo? Yung nakasulat na ito sa Biblia. Yung mga itinuturo ng mga apostoles, yan po lahat ay turo at kautusan ni Kristo na kanyang ipinapasa sa bawat isa sa atin para sa ikaliligtas ng ating kaluluwa. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang salita ng Diyos ay magagamit sa pagtutuwid, sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo ng isang tao sa kabutihan. So my dear brothers and sisters, ito nga po ang dahilan kung bakit tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Wala pong pagpapaimbabaw sa aking puso sapagkat ako po'y nakaharap dito sa salita ng Diyos na ako rin mismo ay kinukundik ng mga salitang ito ng Diyos para matuwid ang aking mga maling ginagawa. At kasabay ng pagtutuwid ng Diyos sa aking buhay, bawat isa sa inyo, gayon din na itinutuwid ng kanyang banal na salita upang maihanda tayo sa isang buhay na wala ng wakas sa piling ng ating Panginoong Hesukristo. Maganda yung sharing ni Sister Merly na sa isang side, bilang isang tao, wala tayong karapatang maging mapaghatol sa ating kapwa o ihambing man ang ating sarili sa ating kapwa. Bagkus, taglayin natin ang aral ni Kristo at maging mapagpakumbaba tayong lahat sa aral ni Kristo na tayong lahat ay pabayaan nating linisin ng Diyos ang ating mga isipan at puso at mga gawain sa araw-araw. Sabi nga ni Sister Eileen, nagkakaroon tayo ng problema kapag tayo lumihis sa aral at salita ng Diyos. Tulad din naman ng isang train na kapag nawala sa riles ay malaking panganib at disgrasya ang nagaganap. So my dear brothers and sisters, manatili tayo sa aral ni Kristo. Kung tayo man ay itinutuwid, ipagpasalamat natin sapagkat ang pagtutuwid ng Diyos ay pagpapakilalang tayo'y kanyang mga anak. Basahin po natin sa Aklat ng Kawikaan. Sa Lumang Tipan,
sa lumang tipan, proverb. Dito po sa aklat ng proverb, nasaan ba yun? Ito po, aklat ng Kawikaan, chapter 3, chapter 3, siguro po verse 10 natin simulan. Verse 11. Anak ko, huwag mong hamakin ang parusa ng Panginoon. Nagpaparusa pala ang Diyos. Kaya pala turo niya, ang magpigil ng pamamalo sa anak ay hindi tunay na nagmamahal na magulang. Kasi ang Diyos din namamalo. Tingnan rito, anak ko, huwag mong hamakin ang parusa ng Panginoon, ni mayamot man sa kanyang saway. Bakit? Sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kanyang iniibig, gaya ng ama sa anak na kanyang kinaluluguran. Abay, yung palang pagsaway ng Diyos, na kung minsan kaya naalis tayo sa gawain ni sinasaway. Bakang sasamba sa mga bagay ng likha ng kamay ng tao. Pananaway po yun ng Diyos Ay hindi matanggap nung nakikinig, ay umalis siya sa gawain. Kasi nakasanayan na natin yung mali, na akala natin yun ang tama. Pero sinasaway tayo ng Diyos. At wag natin ikagagalit yon, sapagkat minamahal niya ang kanyang sinasaway. Sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kanyang iniibig, gaya ng ama sa anak na kanyang kinaluluguran. So wag nating pabayaan, wag nating isasama na luban sa saway ng Panginoon. Basahin pa rin natin sa ibang bagay ito. Dito sa aklat ng sa Bagong Tipan naman, kasi Old Testament yan. Dito po sa aklat ng Hebreo chapter 12. Verse 5 naman. Ayan. Ayan. At inyong nilimot ang iniaral na ipinakikipagtalo sa inyo tulad sa mga anak. Anak ko, wag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon. Yun nga po yung binasa ko sa Old Testament. Pero ito naman, isinulat ni St. Paul sa mga tiga-Hebreo. Hebrew chapter 12 verse 5. Ayan. Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon. Kinote niya pala yun sa Old Testament. O man lupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya. Bakit? Ito pong aral ni St. Paul na utos ng Panginoon, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak, na dahil sa ito'y parusa kayo'y nagtitiis, inaari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak, sapagkat alingang anak ang hindi pinarurusahan ng kanyang ama. Datapwat kung kayo'y hindi pinarurusahan, na pawang naranasan ng lahat, kung kayo'y mga anak sa ligaw kayo at hindi tunay na anak. Aba, ikaw pala'y tigalabas kapag hindi ka nakakaramdam ng pagtutuwid ng salita ng Diyos. Para din sa pamilya. Anong karapatan kung magtuwid sa anak ng may anak? Magkakamali ako, magkakasala ako kasi hindi ko naman anak at ko itutuwid. Ang binigyan ng karapatan ng Diyos sa kanyang na magtuwid ay yung kanyang sariling magulang. Hindi yun nasa labas ng kanyang tahanan. At tayo, kung itinuturing natin tayo mga anak ng Diyos, at sabi nga ni Brother Isaiah, at binigyan kayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Sabi, binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Binasa niyo sa aklat ng chapter 1, verse 12, binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Ay ngayon, tayo yung mga anak na ng Diyos, ating pagtiisan ang kanyang pagtutuwid. Tanggapin natin ang mga hampas na ibinibigay ng kanyang mga salita ng pagtutuwid sa ating buhay. Dahil tayo itinuturing niyang hindi anak sa labas, kung hindi anak sa loob. Kapamilya ka ng Diyos, kanyang pamilya kanya, mahal kanya, pinuprotektahan kanya, kaya ikaw ay itinutuwid, itinatama niya ang ating mali sapagkat ayaw niya na mapariwara ang ating buhay, kagaya rin ang ating mga minamahal na magulang sa laman. So my dear brothers and sisters,
bigyan natin ng lalo pang mas malalim na pakahulugan ang sinabi ni Saint Paul sa verse 9. Bukod dito, tayo'y nagkakaroon ng mga ama ng ating laman, yung ating mga magulang sa laman, upang tayo'y parusahan. Binigyan sila ng karapatan ng Diyos na magtuwid sa atin. At sila'y ating iginagalang. Hindi baga lalong tayo'y pasasakop sa Ama ng mga espiritu at tayo'y mga bubuhay? Ay kung tayo ngayon napasasakop sa ating magulang dito sa lupa, ay lalo na tayong dapat napasakop sa nasa sa itaas upang tayo magkaroon ng buhay. At anong buhay yon? Buhay na wala ng wakas. Buhay na walang hanggan. Kung tunay na ikay pasasakop sa ating kaisa-isang Ama sa langit na siyang nagbibigay ng buhay, pag-asa sa bawat isa sa atin. So iyan lang may papaliwanag ko ng konti doon sa sinabi ni Sister Merly na ako'y labis na natutuwa sa kanyang mga ibinahagi. Huwag tayo maging hipokrito sa paghatol sa ating kapwa. Alalahanin natin kung may kahinaan sila, tayo rin meron. Pero sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, tayong lahat ay nahaharap sa paghatol nino, sa paghatol ni Kristo. Sapagkat nais ni Kristo na linisin mula sa aking pagkatao hanggang sa bawat isa sa atin ang ating buhay upang tayo maging karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Now, my dear brothers and sisters, thank you so much sa Sister Merly at dito naman kay Sister Eileen. Maganda sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1 ay lahat ng bagay ay may kapanahunan. Kaya sabi niya, huwag tayong maiinip pagka tayo ay hindi kaagad tinutugon ang ating panalangin. Tayo maghintay sapagkat mayroong takdang panahon ng Diyos. Tama po yun. Kasi mayroong itinakdang panahon ang Diyos. Kaya nga kung babasahin natin yun, talaga ini-enumerate pa noong manunulat na Ecclesiastes. Sino po ba yung sumulat na Ecclesiastes? Sabi nila si Haring Solomon. Alam po ninyo si Haring Solomon, yan ang pinagkalooban ng Diyos ng katalinuhan na higit kanino man sa bansang Israel. Pero siya raw ang sumulat dito sa Ecclesiastes. Dito sa chapter 3 verse 1, ang sabi po rito, there is an appointed time for everything, and there is a time for every event under heaven. Merong panahon ang bawat pangyayari sa balat ng lupa. Ini-enumerate ito ni Haring Solomon. A time to give birth and a time to die. Merong panahon ng pagsilang. Eksakto po yun. Eksakto yun. Kaya yun nakalagay doon yung taon, buwan, oras, minuto, kahit yata segundo na nakatakda yun. A time to give birth and a time to die. At gayon din po ang panahon ng kamatayan. Itinatakda rin yun ng Diyos. Kasi lahat po ng tao may takda ang buhay. Walang taong matitirang hindi mamamatay. Mamamatay po lahat. Ay dapat po, yun po ang tayo maging handa. Dito po sa aklat ng ito po sinasabi. Saan ba yun? Ito po sa aklat ng Hebrew chapter 9 verse 27. And in as much as it is appointed for men to die once, and after this comes judgment. So meron po talaga itinakda at wala pong makakapigil sa itinakda ng Diyos sa kamatayan. Kahit hari, kahit presidente ka, kahit ikaw ay sikat na artista, napakarami mong pera, kayamanan, hindi ka po kayang iligtas
ng iyong kayamanan sa oras ng kamatayan sapagkat yan po'y itinakda ng makapangyarihan sa lahat ng Diyos. So yan po sinasabi ng banal na kasulatan, Hebrew chapter 9, verse 27. And just as it is appointed for man to die once, and after that comes judgment. Mayroon pong takda ng pagsilang at takda ng kamatayan. So my dear brothers and sisters, ayan. So meron pong panahon, kaya nga sabi po ni Sister Eileen, dapat tayo maging mapagtiis, hintayin natin yung panahon na ipinagkaloob ng Diyos sa ating mga prayer, sa ating mga kahilingan. Pero dapat po nating tatandaan, ang Diyos po, tama yun, may itinakdang panahon. Pero meron pong mga nire-required ang Diyos sa isang tao para tugunin ang ating mga panalangin. Meron po siyang nire-required. Kailangan po nating malaman yung nire-required na yun ng Diyos para tugunin yung ating mga panalangin. Ayan. Ayan, meron pong dapat nating isipin. Para tugunin ay kailangan po tayo pumasa doon sa nire-required ng Panginoon. Kasi po tinitingnan niya yung tono ng ating puso, yung ating isipan, kung bakit tayo humihiling sa Kanya. Ganito po sinasabi sa aklat ng Santiago chapter 4 verse 3 yata yun. So sabi, you ask and do not receive because you ask wrongly to spend it on your passion. Meron po kasing humihiling, parang gusto niya yung masunod lang yung kanyang luho, yung kanyang kapritsyo, kaya hindi pinagkakaloob ng Diyos yung kanya hinihiling. Meron po mga rason kung bakit hindi pinagkakaloob agad ng Panginoon. Kasi alam po niya yung meron po siyang foresight, alam niya magaganap sa hinaharap. Kung makakasama ang hinihiling mo o makakabuti sa iyo, ay yun po ang batayan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Parang isang bata na walang muwang na humihingi sa kanyang magulang ng posporo. Halimbawa, posporo, yung magsisindi siya. Humihiling yung batang paslit, hindi po ibibigay ng magulang yon sapagkat alam ng Diyos na makakasama yun sa kanya. Humihingi siya ng matalim na bagay, ng isang matalim na kutsilyo, hindi po ibibigay ng magulang yon kasi alam niya na makakasama yun sa kanyang anak. In the same way, ang ating Ama sa Langit, ganun din. Kung makakasama sa atin ng ating mga hinihiling, hindi niya ipinagkakaloob yon. Na para bagang ang Diyos ay sabi nga ni Sister Eileen, parang malayo. Ako kaya naririnig ng Diyos. Naririnig po ng Diyos. Awitin mo lang yung may awit na even a small spray. Anong tawag doon? Yung kantang yun. Merong awit na gayon eh. Naririnig ng Diyos. Kahit yung maliit na bulong ng panalangin. Naririnig po yun. Kaya lang, kapag ang isang bagay ay makakasama sa isang tao, hindi niya pinagkakaloob kagad yun. O di kaya magiging daan ng kanyang pagkahiwalay sa Diyos, hindi niya ipinagkakaloob yun. Tama rin ang sabi ni Sister Eileen, may takdang panahon para ipagkaloob yun. At yun ay ayon sa pamahalaan ng ating Ama sa Langit. Ito po ang sabi sa aklat ng Gawa, chapter 1, verse 6. Ito po sabi. Ang verse 7. Kasi po lahat po ng bagay may takda ang Diyos. Ang sabi po ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang mga alagad, nung magtanong po ang kanyang mga alagad sa aklat ng Gawa, chapter 1, verse 6 and 7. So when they had come together, they asked him, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? Kasi yung pong paghahari ng Diyos, inalis ng Diyos sa Israel.
Oh, inalis po ng Diyos yun sa Israel. Ayan. Inalis po ng Diyos yung paghahari ng Diyos sa Israel. Kaya ang tanong nila, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? And he said to them, it is not for you to know times or season that the Father has fixed by His own authority. So ang Diyos po ang nagtatakda talaga. Kung tayo merong mga hinihiling sa Diyos at hindi binibigay, siguro merong dahilan na malalim ang Diyos sa atin, kaya tayo ay hindi niya tinutugon kaagad sa ating panalangin. Pero ang sabi ni Sister Eileen na isang bagay na napakaganda, maghintay tayo, mag-abang tayo sa pagtugon ng Diyos sa ating mga kahilingan. Huwag tayong mawala ng pag-asa sapagkat tinitingnan ng Diyos ang tono ng ating puso, kung ano ang tunay na layunin ng ating mga kahilingan, at meron siyang kapangyarihan na ibigay ito at hindi ayon sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. So my dear brothers and sisters, pagdating po sa panahon, ang Diyos po ang nakakaalam niyan. And sabi rito, it is not for you to know times or season that the Father has fixed by His own authority. Hindi po dahilan na para bagang tayo hindi naririnig ng Diyos. Sabi nga ni Sister Eileen dito sa aklat ng Isaiah chapter 55, ang sabi po rito, chapter 55 verse 8, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. Sapagkat ang aking isipan ay hindi ninyo isipan, ni ang aking mga daan ay hindi ninyo mga daan, sabi ng Panginoon. Iba po ang way ng ating Panginoon. What is best for us is the way of our Lord. What is good for us is the way of our God. So my dear brothers and sisters, maghintay tayo, sabi nga, sapagkat sa takdang kapanahunan, ipagkakaloob ng Diyos ang lahat ng ating mga hinihiling. Be still, wait, at tayo po'y tatanggap ng katugunan mula sa Panginoon. Lagi nating iisipin, He is the best Father. Wala nang hihigit pa sa kabutihan ng ating amang nasa sa langit. When I was born without a father, ako po'y ipinanganak na walang ama, sapagkat namatay po ang aking ama 1 buwan bago ako ipinanganak. At simula po ng mga panahong yun, kumbaga man wala akong ama rito sa lupa, siya na ang aking ama sa langit. Sapagkat sabi ng banal na kasulatan, He is the Father of the fatherless. Siyang ama ng mga ulila. So He is my Father. Nasa tiyan pa nga ako ng aking ina. Alam kong tatawagin na niya ako rito sa gawain ganito. At ako'y patuloy na napasasakop sa ama. Madalas nga ako'y pinapalo niya eh. Napakaraming palo ang inabot ko sa aking ama sa langit. Pero wala akong anumang bagay na masasabi kung hindi sobrang pagmamahal niya sa akin. At hanggang ngayon, ipinadadaman niya ang pagmamahal sa akin. At yung pagmamahal na yan po yung susi na aking tinataglay sa aking puso at isipan na makapagbubukas ng magandang buhay sa hinaharap. Si Jesus ang susi. So my dear brothers and sisters, nawa po hindi ko matalakay yung mga isinyer ng iba, si Brother Isaiah, si na Sister Shirley, hindi ko po matalakay na yung inyong mga sinabi sapagkat masyado pong hahaba. Baka wala na kayong matandaan sa ating mga munting pag-aaral na ito sa mga salita ng Diyos. Lagi po nating tatandaan, meron tayong Ama sa langit na kahit na anumang saglit sa ating buhay ay hindi nakalilimot
sa bawat isa sa atin. Mahal tayo ng Diyos, lalo na sa mga anak niya na nagmamahal sa kanyang mga banal na salita. Dalangin ko sa Panginoon, sa ating Ama sa Langit, na patnubayan kayong lagi ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo at ang inyong buong sambahayan, tayong lahat ay patnubayan ng kanyang banal na Espiritu sa araw-araw ng ating buhay. Maraming salamat mga kapatid at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos. Amen. Maraming salamat po, Brother Albert. Ngayon naman po, itawagin natin si Sister Eileen para sa ating closing prayer. Yes, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa araw na ito na inyo pong ipinagkaloob sa amin upang kami po ay makapagtipon-tipon. Kayo po ay mapasambahan at mapapurihan, Lord. Maraming salamat po. Lord, maraming salamat din po, Lord, sa isang buong linggo na inyong ibinigay po sa amin, ipinagkaloob sa amin, Lord, sa paggabay, pagpatnubay at pagyakap ng pagmamahal. Lord, kayo po ang bahala sa lahat ng daang aming tatahakin, Lord. Isinusuko po namin sa inyo ang lahat ng mga plano namin sa buhay, Lord. Pagkat kayo lamang po ang nakakaalam ng lahat ng makabubuti para sa amin, Lord. Inihihingi po namin sa inyo, Lord, ang aming mga kapatid, Lord, na nakakaranas ng anumang mga sakit ngayon, Lord. Naway, alam po namin, Lord, na kayo lamang po ang great healer, Lord. Kayo lamang po ang makapagpapagaling sa kanila, Lord. Naway hipuin niyo po ang kanilang mga katawan, Lord, upang sila po ay magkaroon ng total healing, Lord. Gayon din po sa aming mga kapatid, Lord, na nakakaranas ng depression, ng sama ng loob, ng hinanakit, Lord. Naway hipuin niyo po ang kanilang puso at isipan upang ito po ay mawala, Lord. Makalinisin niyo po kaming lahat, Lord. Gabayan, patnubayan at sakapin ng pagmamahal. Lord, idinudulog ko rin po sa inyo, Lord, ang nangyaring sunog sa Hong Kong, Lord. Naway gabayan niyo po ang bawat pamilya, ang bawat isa na apektado po sa fire blaze na nangyari sa Hong Kong, Lord, na sila po ay makaahon, malampasan po nila ang pagsubok na ito sa kanilang mga buhay, Lord. Sa family po ng lahat ng nawalan, Lord, naway i-guide niyo po sila, Lord, sa daang kanilang tatahakin at naway bigyan niyo po sila ng comfort, Lord, sa mga puso nila, Lord, upang sila po ay hindi po ma-depressed. Gayon din po, Lord, ang aming kapatid na si Sister Shirley, Lord, sa kanyang pinagdadaanan sa buhay, Lord, naway kayo po lagi ang manguna, Lord, sa kanyang buhay. Kung ano man po ang kanyang nararanasan sa ngayon, Lord, kayo na po ang bahala sa kanya, Lord. Ibinibigay po namin ang lahat ng ito. Ang lahat ng kanyang mga nararanasan sa buhay, Lord, sa inyo. Lord, gayon din po si Brother Bert, Lord. Total healing po, Lord, para sa kanya. Lord, sa lahat po ng aming mga kapatiran, Lord, salamat po sa kanilang buhay, Lord, at sila po ay nakapag-share ng inyong mga banal na salita, Lord. Gayon din po, Lord, salamat po sa buhay ni Brother Albert na siya po ninyong laging ginagamit upang kami po ay laging makapakinig at matuto, Lord, sa lahat ng mga salita ninyo, Lord. Naway bigyan niyo po siya lagi ng knowledge and wisdom upang siya po ay patuloy na makapagbahagi ng inyong banal na salita. Naway siya po ay laging manangan sa inyong karunungan, Lord, at hindi po sa kanyang sariling karunungan. Lord, inihihingi ko rin po sa inyo ang pamilya ng bawat isa sa amin, Lord. Naway gabayan niyo po ang aming buong sambahayan, Lord.
Huwag niyo po kaming pababayaan. Total good health po, and naway kayo po ang laging manguna sa amin, Lord. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa inyong lahat at hanggang sa isang linggo po, pagpalain tayo ng Diyos na may kapal. Amen.